Good morning, good afternoon, magandang gabi po mga Car TV Tips. Sa picture pa lang, sa video pa lang, kitang-kita nyo naman. Akala nyo ready-made yan? No, gawang RTV Tips yan. At kung gusto nyo malaman ang laman loob niyan at paano ginawa simula sa zero to end, paki-subscribe ang aking YouTube channel, RTV Tips, paki-click ang like and mag-comment down below kayo. At tapusin ang bidyong to dahil sulit na sulit ito. Likod pa lang, pwede nang panulak. Ano pa kaya yung harap? Sound check mo tayo. Gumamit kayo ng headset guys pag makinig kayo ng aking sound test. At ayan na guys, itataas muna natin itong ating speaker bago natin simulan ang lahat. Ang pagbuo mula lahat-lahat, bracket, screen speaker, driver unit, wiring diagram, pagpintura guys, ipapakita ko sa bidyong to. Dahil masayang masaya ako at panalong panalo na wala lahat ng pagod ko, kaya let's go! Sa starting pa lang, napakaganda ng ating line array. So ngayon, kung gusto nyo makita talagang kabuuan nito, wag yung i-off ang cellphone nyo, panoorin nyo hanggang matapos ito. At bago yan, pag-click ang subscribe button, pag-click ang bell button all, yung parang kampana simbahan, tapos pag-click yung all para ma-notify kayo sunod kong mga video. So, simulan na natin guys, para makita nyo ang diskarte. Quality talaga, panalong-panalong ito. Hindi kayo lugi dito, grabe. Mawala lahat ng pagod nyo pag nakagawa kayo nito, promise. At dito na nga lalagyan natin ang speaker screen guys. Ma-order po yan sa Shopee. Galing po yan sa Iligan guys. Kay Enbas Mute po yan mabibili. At yan guys, dahil kapos pa ang butas, magbubutas tayo ng panibago dyan. Maliit muna ang ating unahin bago natin lakyan para yung ulo ng black screw ay mapasok sa loob. Gumamit pala tayo guys ng tubig para hindi mag-iinit yung ating barena. Ikot, dandahan lang, tapos sausaw tubig, ikot, sausaw tubig hanggang mabutas yung bakal. Yun po ang tips na yung makukuha sa bidyong ito. One tips pa lang yan. At natapos nga na at nalatag natin screen habang wala pang pintura, sisilipin muna natin kung maganda ba ang kalalabasan. Pag pinagtabi natin yung dalawa, wow! Buksan nga natin yung isa na may laman, titingnan nga natin kung maganda kahit walang kulay. Kita nyo naman yan guys, oh. Oh, excited guys. Guys, pakiclick ang subscribe button sa mga hindi pa nakasubscribe dyan. Pakiclick ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. At syempre, unahin natin yung bracket. Bracket muna tayo guys. Binubutas namin yan. Tapos, ititesting natin ang kanyang line array pin. Ayan, kung pasok na ba. So, kailangan maluwag guys. Hindi masikip ha, para maganda. At dito na guys, nagputol tayo ng maliliit, no? Dinudugtong natin yan para dun sa bracket. Wini-welding na po natin yan. Ayan, so medyo nahirapan kami yan kasi maliit lang, kaya yan ang resulta. Siguro naman malinaw ang bidyong ito para sa bracket na dulo. Ang kabilang side yan guys ay plain lang kasi yan yung papasok sa gitna para i-lock sa line array pin ang line. So hindi lahat ng welding o bracket ay ipakita ko dito dahil meron na tayong tutorial nito kung paano ito ginawa. Hanapin na sa videos natin kung paano gumawa ng line array bracket. Ayan po yung sa likod po yan guys nakalagay. So diretso na tayo sa wiring natin guys sa ating speaker. So ito ang pangalawang tips ko sa inyo. Wag muna pala tayo sa wiring, dito muna tayo. Gamit po kayo ng thick screw guys. Butasan nyo yung bakal. Thick screw muna. Tapos wala kasi akong pang-ipit. Yung vice grip kaya tinalayan ko lang ng packing tape yan. Tapos paikutin mo yung thick screw. Pag nabutas na guys, iwan mo yan dyan. Tapos magbutas ulit kayo dun sa kabilang side. So pati dulo ilock nyo. Pag nalock na yan guys, kung ano yung nauna sa gitna, yun yung butasin nyo ng barina para lumaki yung butas para kasya yung pin. Okay? May nakuha na naman kayong tips. Pangalawa, at ipapakita ko lang sa inyo paano butasin ng barina yan. So diretso na tayo dyan sa malaki na pangbutas. So gumamit po kayo ng plywood para hindi po diretso sa semento. Dahan-dahan lang. Pwede nyo dublihin yung plywood guys hanggat maaari. Pag nabutas na dyan, ililipat nyo dyan. Butin lang may tubig sa gilid. So ilabas natin konti yung bakal mamaya para luluwagin natin yan. Ilagay natin sa ganyan. Ito guys, oh. Makapit yan ang pinakadelikado, kaya ingat-ingat kayo pag ganyan. So, pagtapos yan guys, ipasok natin. Pag di pa kasya, discard yan guys, i-oscillate nyo siya dyan sa plywood. Ayan. Tapos,
Yan. So, dapat ingatan nyo na hindi madiretso yung barina doon sa semento kasi mapupurol yan. At itagil-tagilin nyo yung barina para lumuwag siya at magkasya yung line RP na sakto lang talaga dyan. Alright? Mayroon na naman kayong tips. Sa mga hindi pa nakasubscribe, pa-subscribe ang ating channel guys. Diretso tayo. Dahil tapos na ang ating bracket sa pagbuta, siyempre susukatin natin to. Dapat guys, gitna nyo yung pinaka-center is suwak nyo dyan. Tapos barinahin nyo yan dahil ilagay natin yung insert nut. Hindi tayo gagamit ng T-screw, black screw, or T-nut. Insert nut ang ating gagamitin. So bubutasin sana sa discarding to guys na pinapakita ko sa inyo, makakuha kayo ng idea. Ayan yung insert nut guys. Ma-order din yan sa Shopee lang. Search nyo yung insert nut. So 6mm po yan guys. 6mm ang gamit ko. Kasi mas madali siyang mahanapan ng mga bolt or screw. Alright? So ibabaon na natin, ipapakita ko sa inyo kung paano ibaon. Siyempre gagamit tayo ng stick wheel. Punasan natin yung sa stick wheel, tapos saka natin iikot gamit ang ating power tools. Ipapakita ko lang dandan paano maglagay ng stick wheel ha. Yan, paikot lang guys, kahit kunti lang, ayos na yan. Isang ikot lang. So ayan, binaon muna natin ang ating mga bolt nut. Nakaano po tayo guys, nakaalin. So yan po yung bakal na natapos natin sa likod. Yan po yung angle bar na uno lang po ang size guys. Yung pinaka manipis lang po kunin nyo para hindi kayo hirap butasin. At dito na nga ilalatag na natin testing guys habang wala pang pintura para ma-perfect natin ang ating bracket. Huwag kayo basta-basta magpintura guys hanggat hindi yun na-perfect. Kaya ko nilagyan na yan ng bolt guys para hindi na tayo magbubutas pag may pintura na kasi nasisira yung pintura. Tatakpan na naman natin yan guys. Papakita ko sa sunod itong mga videos. At ang pinaka main purpose yan guys, dahil gagawa na tayo ng bracket stand niya pak-connected yan sa kabilang speaker. Tulad yan guys. So ilalagay na natin yung line RP pin. Tapos ilalagay natin dyan. Susukatin na nyo guys, matigas o error yan, ibig sabihin mali na naman. So dapat i-adjust natin para ma-perfect ang timing. Tapos yung mga bakal dyan guys na nakalagay, ba't wala akong video? So dahil hindi natin ma-perfect ng maayos yan guys, kaya tina-trial and error natin yan. So niluluwagan natin yan, pinapantay natin. Kasi guys, mahirap po pag nakasampa na yan, tapos tagilid, tapos masikip, tayo din po ang mahihirapan. So sana ang mga bidyong ito ay wag yung escape para marami kayong matutunan. Binagalan ko to para makita nyo ang pagtesting natin sa line RP na ma-orderan din sa Shopee. Sa Iligan po yan galing. At ito na po yung dugtungan ng bracket guys. Papakita ko sa inyo. Ayan, masikip po yan dyan. Ayan po, kailangan po bago nyo butasan yan ay susukatan nyo muna yung space. Ilock nyo yun ang kahoy or ang box. Alright, next na tayo. Kung sa tingin nyo na fast forward ko na mabilis ang bidyong to guys, may diskarte po dyan. I-play nyo po sa settings, backward po, mayroon po dyan -2, -3 po. Kung gusto nyo i-fast forward, may +2, +3 po. Yan po yung bracket sa likod na kailangan. Pag niligpit natin guys, malalak din po siya na hindi siya nakalaylay. Kaya may butas po yan siya sa gitna. Yun po ang purpose nun. Ayan po, pinapantay ko, tinatagilid. Yan, lagyan ko ng makalang. Talagang free lang siya guys na gumagalaw. Kasi dyan pa lang ini-exercise na natin at inaayos na natin bago natin ito papinturahan para pag salpak natin ay perfect na perfect. At dahil natapos na natin ang bracket sa speaker, ang patungan naman guys ang ating gagawin yan po ay tubular na 1x2 na mabibili sa hardware. So nasa akin po ang drawing at plano at mga sukat niyan. Kailangan guys gumagamit kayo ng eskwela kasi kunting tagilid lang papangit po ang resulta. Okay lang, matagal matapos guys, slowly but surely. Yan. Ayan, so ipapakita ko lang sa inyo paano butasan. Diyan po ilalagay, ipasok yung flat bar na 1. Flat bar po yun guys ha. 1 lang po ang numero, kinakating na po yan. Barinahin mo muna dulo-dulo, tapos saka mo ikakating. Alright? So ipapakita ko lang sa inyo itong box na ginawa natin na nilock po natin yan guys sa gilid para hindi siya gagalaw. Pag sinalpak natin yung ginagawa natin mga bracket sa gilid. Ayan o. Ayan guys, so kitang-kita nyo. Yan. So hindi pa yan makinis dahil bapping natin yan sa likod. So yan. Para walang galawan at mapantay talaga natin at perfect na perfect yung tayo niya.
So ganyan po ang diskarte guys. So dahil na perfect na natin yan, papinturahan natin yung bracket na ginawa natin. At syempre habang pinapapinturahan natin yung bracket natin dun sa nagpa-powder coat, pipinturahan na rin natin yung box natin. Nakita nyo yung semento, Flexiban. Semento at Flexiban pa lang yan. Bumili ako 3 kilong semento pero sinasala ko muna yung semento guys bago ko nilagyan ng Flexiban. Pero hindi 3 kilo yan guys ha. Ang pagtimpla po niyan basta saktong malapot or mas maganda kung malabnaw-labnaw pa lang yan dyan kasi first coating pa lang. So nagpagawa na rin ako ng ilisi doon sa machine shop. Stainless yan para silbing panghalo natin. So ayan, dahil di ako na-play ang video kaya na may semento na yan. At biglang kumapal kaya nag-request ako ng wipes. Nanghingi ako ng wipes guys para punasan natin yan. Kasi nga first coating guys, dapat gusto ko manipis lang yan. Ayaw ko nang makapal dahil sobrang bigat ng spigot na dala ako sa una nating gawa. So ngayon yung foam na yan ay hindi yan siya nagsilbi. Pinalitan ko yan guys, nag-brush na lang ako para mabilis, binrush ko na lang yan. So hindi ata nakita sa video ko, basta binrush ko na lang yan para mabilis dahil first coating na naman yan at lilihain ko rin naman yan. Paalala ko lang yan po ay Flexiban at semento lang na hindi ganun malabot, hindi rin ganun kalabnaw. So manipis lang yan siya guys, flat lang yan ha. So niliha na natin yan ng tudo. 80 tapos 120 yung pang finish natin. Pasensya na kayo, hindi masyadong namasilyahan yan ng maayos. So ngayon, pag natapos natin yung masilya guys, doon na tayo sa second coating na malapot na timpla na mayroong pintura na. At ito na nga yung labas guys, no? First coating pa lang, parang gusto ko nang ayaw pinturahan dahil maganda pa lang result na hindi siya ganun ka black, hindi siya ganun ka ano yan, parang may design. Pero first coating pa lang yan, antibay yan, naka-Flexiban yan guys at saka semento. So, at lahat ng insert nut guys, nilagyan ko ng bolt screw para hindi matakpa ng semento at saka yung Flexiban. At dito na nga second coating guys, semento, Flexiban at saka flat latex na black. Okay? So ayan yung flat latex na black para pang paitim. Tapos Flexiban, tapos semento. Kailangan guys, dyan ay malapot na siya para pag punas natin ng sa brush at i-texture natin, padaan natin siyang roller, magkaroon siya ng texture na maganda. Pinong-pino guys. At kung nagustuhan nyo sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick ang subscribe button guys at pakiclick ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. At alam nyo ba kung anong nagpalapot dyan? Yung flat latex. Alright, so diretso na tayo sa pahid. Ipapakita ko sa kanyo ang diskarte. At dito ang diskarte guys, gumamit po ulit kayo ng brush para mabilis. Yung 2 box, 1 oras ko lang pininturahan yan. Ipahid nyo yung malapot na yan dyan sa box, ubusin nyo lahat. Tapos pag napunasan mo na lahat at wala nang bakanting nakikita, sa kanyo padaanan ng textured roller. So ito, papadaanan na natin. So ayan ang pagpahid guys, kailangan smooth lang, atras abanti lang ang una yung gagawin dyan. So pwedeng ibaon nyo yan para mabaon yung mga pintura sa loob, idiin nyo. Tapos yung final yan guys ay isang pasadan lang, pwedeng tulak, pwedeng hila, one light at a time. So ngayon guys, kinukonsume muna natin yung space niyan, kaya natin binabalik-balik para mabaon yung pintura dyan sa plywood. So pagkatapos mabaon, ayan, pinakita ko yung video at papadaanan natin ng one-time brush. Tulad yan, ang resulta, ayan na. Alright. At ito na nga ang resulta, tapos na nga guys. Yun, flat lang yung mga bakante dyan, yung gilid-gilid ni ko pininturahan niya para walang semento. Ayan guys, yung pagka-texture yung ganda oh. So, yung nakita nyo dyan mga kanto-kanto na hindi na masilihan ng maayos, ayos lang yan guys. At lilihain na natin ito sa gabi. At ito na nga atin na itong lilihaan. Gamit po kayo ng 120. Kung matigas-tigas pa ang gamit yung texture, gamitan nyo ng 80 guys. Pero ako ginamit ko yung una 80
At tapos nag 120 ako, yung itig ginamit ko lang sa mga makapal-kapal. At ito na nga yung result, oh. Ang ganda tingnan. Suwabing-suwabe, oh. Tingnan nyo naman. Wala pang final coating yan, pero pwede nang hindi lagay ng final coating. Kasi parang may design na siya. At nilagay ko na nga yung bracket. Kung nagkasya ba, baka masikip nung paglagay natin ng pintura. So kung may masikip na part, lihain nyo ulit siya guys. Ganun lang ang diskarte. Kaya ko pinakita sa inyo ng ganitong video buo para ma-excite kayo sa result ng gawa nyo. Kung parehas ba talaga sa gawa ko. Kung gusto nyo lang naman itong gayahin yung discarding ito. Okay? So next. At ang final coating natin ay quick dry enamel na black. So tinimpla natin, lagyan natin ng thinner. Kung gusto niyo mabilis matuyo guys, damihan niyo yung lac paint thinner. Ganun lang po ang diskarte dyan. At ito na nga, pinahid na nga natin. Gamit na po tayo ng foam na roller dyan guys ha, para maganda yung datingan ng ating pintura. So isang punas lang yan guys. Isang punas lang yan. Hindi ko na pinutungan ng pangalawa yan. Dahil pag pangalawa, sobrang tagal matuyo. Dahil yan guys ay matagal na din matuyo yung pangatlong patong na yan. Dahil tuyong-tuyo na yung first coating natin. Nilagyan pa natin ng second coating. At dahil flexible yan guys, barado na agad yung plywood yan. Kaya isang pahid lang yan ng quick dry enamel guys. Panalong panalo na yan ng yung gawa yung box. At patuyuin nyo na lang ng 3 to 4 na araw. At saka nyo ilagay ang mga bracket. At ito na nga guys ang result ng ating pintura, labas at loob. Pasensya na kayo nakatagilid kasi naka-portrait pala yan. At napansin ko sobrang haba na nating video, naka 16 minutes na tayo guys. Magpaparto tayo para sa ating paglagay ng mga bracket, diskarte na maluwag, anong ilalagay natin, wiring ng ating speakon, linya, series, parallel na ating mga speaker, paano ginawa ni RTV tips, capacitor, paglagay ng foam, at syempre sa handle at ang speaker screen technique. So, sa mga hindi pa nakasubscribe, pakiclick ang subscribe button, pakiclick ang bell button all para ma-notify kayo sa sunod kong mga videos. Ang parto nito guys, nasa description below. At ipapakita ko lang kuha ng ating CCTV kung paano baliktarin. So, mayroon po yung bolt screw, yung butas yan guys. Yan po yung magsilbing paa natin. Ayan, ginamit ko yung tapalan ng isda at mga karne, sinukat natin. Kasi nga, babaliktarin na natin yan guys. Dahil basa pa yan, hindi natin pwedeng ilapag yan. At mapinturahan natin kabilang side. Tingnan nyo ang diskarte bago mag-end ang video to. Tingnan nyo, oh. Tingnan nyo, medyo mabigat-bigatin. Ayun na guys, tinikot. Tapos binaliktad, tapos tinayo. Walang hingahan yan. At sa wakas na patong rin na walang tama ang pintura. At syempre, iusog natin yan at pinturahan na ang top niyan. Daang-daang hila lang guys, baka malaglag. Wala kasi tayo talagang proper na lamisa, tools kasi nasa shop tayo ginagawa. Kasi hindi ako pwedeng umalis ng shop, sayang marami tayong customer na walk-in kaya busy po ako guys. Kaya sa mga naghahanap sa akin dyan, pasensya na kayo, pwede nyo pupunta sa shop, mag-book lang kayo ng time kung gusto nyo makipagkita sa akin. Kasi grabe hectic yung schedule ni RTV Tips. Ayan na po, maraming salamat. May parto po ito dahil hindi po matatapos sa bidyong to. Ang final, na tulad na sinabi ko, laman loob lahat-lahat na. Parto hanggang parto lang tayo. At bye-bye!